editorial reports na para siyang Mojo version ng editorial. Meron kang ina-advocate na isang issue, na ina-advocate ka na isang programa. Okay? So, pag-hirap siya sa audience. Natawag po dito kay call to action. Kagaya po nito. President A. Ang tanong, bakit nga ba mahalaga ang araw na ito? Dahil ito ang araw ng bawat journalist sa mundo na naglilingkod para mas naunawaan ang mundo. Para maging testigo sa kasaysayan. Para sa pagbantay ng ating mga karapatan. Para lahat ang katutuhan. Para bigyan ng tinig ang mga di narinig. At iyaking walang paniniwala sa sasagot. Para makatid sa mga impormasyon, kailangan natin sa araw-araw. Para sa ating kinabukasan. Para sa ating mga pamilya. Pero magagawa lang namin ang matapang na pagpapatron. Na magbalita mula sa online. With balanced news and fearless news. And to tell it like it is. No matter who, no matter what. Kung patuloy na magiging malaya ang ating pamamahayan. At sa mga mundo. Na pinagpamataan. Sinsirahan. Nakakalimutan. At pinapatay. Kaya mahalaga na mag-isa at sayahan ang ating komunidad. Sama-sama namin itagulod ang malayang pamamahayan. Sama-sama. 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 Advocacy. Wala lang ako dito. So ito yung parang editorial style ng Mojo. Meron kang ina-advocate na stand. In this case, it's the importance of press freedom. Kita nyo naman. Ito yung maganda sa Mojo. Kahit na ibang channel, kaibigan din naman kasi namin sila. Hindi nabuo lang. Okay, next one is what we call human interest. Ito naman si Kuya. Okay, human interest, ito po yung sample ng feature content, lathalain. Okay, paano mo siya itatransform into Mojo? Ito yung mga trending. Okay, balita. Ang magaling gumawa nito, itong guy na to, si Michael Devizo, reporter siya na Libudes. Siya yung lagi may patawa sa pagkita. Okay, so, para meron kayong idea paano nyo siya papatawa sa mga bata. Ilan na lang siya? Hindi ko lang masabi. Hindi ko masabi. Gano'n ka lahat sila mo? Madaling makita si Palengke, sila yung US1 variety. Siling ka ba ang Denver? Merong higit na labuyo dito sa Pilipinas. Ito yung maliit na klase pero masarap ang kanghang. Smoothie Bagariol. Ikita sa nandang mga sa SHU o Scoville Disney. Gamit na sumatan niya ang kanghang. Pero tawag yan, sa Caroline na Hipperdo. Ang pinagayang Birds of SHU ng 2013. Pumapalo lang naman sa average of 1.5 million ang SHU sa South Carolina ang pula ng Caroline. Pero makaisan pa rin na dito sa Pilipinas kung saan ito magpunan. Ang talagang matao sila. Dito sa Navaliches, may bago masa sa Carolina Report. Para sa masabi, nabibig mo, parang sa tingin masasawa na ako. Pero ang yan. Grabe naman yan! Wait, parang ito naman po yung nasa. Kasi mahilig po ako sa Siyempre, nag-iayas. Ang aking dulo ba naman, hanya? Sa labi mo pala eh. Pumasok ka. Pumasok ka sa lalamunan mo. Sa mga kaibigan, napapakatawa ko eh. Napapakatawa ko siya. Kita niyo yung kwela, okay? May mga times na yung seryosong topics, style, okay? Very beautiful. Tapos pansinin niyo po yung gamit ng graphics. No, sakong-sakto siya dun sa vertical. Okay?
Kwela siya, patawa, pero meron pa rin information na inihahatid. May bagong kaalaman na inihahatid sa mga manonood. Kaya siya, yung mga ganitong style, ito yung maraming views lagi. Kasi yung mga Gen Z, ito yung mga type nila, medyo parang kuya views style. Mark your calendar. Meron, wait lang. Mark your calendar. Sandali. Mark your calendar. Okay, meron tayong tinatawag na public service content. Ito po yung klase ng mga kwento na may kinalaman sa pagbibigay kaalaman para mas tama yung gagawing action ng mga manonood. May public service, nagbibigay ka ng servisyo publiko. So, for example, this one is a public service content about the election. No? Voters education and public service. So, si Victoria Pulat, trivia lang. Dati siyang reporter ng GMA, nilipat sa ABS. Okay, trivia lang po ulit. Okay. Nung siya po ay editor-in-chief ng The Rizalian, sa Rizal High School, ako po yung managing editor. Contemporaries kami nito. Kaya, nagkita na kami din sa ABS. So, yung siya on-cam, ako off-cam sa concept. Kasi ako yung sa production side. Kaya nagpo-konsepto ng mga palabas. So, sila yung humaharap na. So, nagkatrabaho ulit kami after years of being in the school paper. So, the first time, mark your calendar. Ngayong October 30, isang matagal laban ang mangyayari. Mark your calendar. Tapos pansin niya sa Ocho, relax lang. Hindi mo siya Isang seryoso. laban ang mangyayari. Matapos makusko, wala pa hindi. Once but twice, tuloy na ang barangay at sangguniang kabataan election o PSA. At alam niyo ba na mas mainit ang labanan dito kaysa sa ibang halalan ayon sa Commissional Elections o COMELEC? Chairperson at mga miyembro ng SA na dapat kwalipikado sila ha. Ilan sa mga requirements sa pagtakbo sa pagtakbo barangay at sa muli ang barangay member ang pamilya Pilipino. Rehistradong bumante kung saan kakandidato at 18 years old pataas sa araw ng halalan. Kapag tatakbo sa SA, dapat at least 18 years old pero hindi more than 24 years old sa araw ng halalan. Bakit kailangan ng requirements na ito? Dahil malaki ang papel ng barangay sa lipunan. Tama? Kapag may aksidente, sila ang unang rumeresponde. Kapag may away magkakabahay, sila ang rumeresolba. Sa gitna ng pandemya, kasama sila sa frontliners. Nakita niyo po yung mga nagsispeak, pinag-react sa app. Mga campus journalist po na nag-i-intern sa Pagol. Marami tayong mga campus journalist na nakuha na nag-intern sa Yan, sila, mga campus journalist. August 28 hanggang November 29 ang election period at ganda. August 28 to September 2 ang filing ng Certificate of Candidacy. Oras na maghangin ng COC at rin ng kandidato ang isang tao. Kaya pinagbabawal na ang pangangampanya. Iba na lamang ang campaign period mula October 19 to 20. Lunes, October 30 ang araw ng eleksyon. 7 a.m. to 3 p.m. ito. Kaya sa Voting Mula at Magazines, may early voting hours mula 5 a.m. to 7 a.m. Para sa mga senior citizen, police, may kapansanan at indigenous peoples. November 29 naman ang huling araw para magsumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kita rin sa voting center ng pamilya. Yung pagkakaiban, pag-mojo at pag nasa TV pag-roll sa television. Tawag po natin doon, reportage content para sa mas seryoso pang mga topics katulad ng West Philippine Sea, for example. Pero makikita niyo po yung difference niya sa mojo. For the first time ever sa resupply mission, nakapasok ng Ayungin Shoal ang Philippine Coast Guard at nakalapit sa BRP Sierra Madre. Nagbaba ng 3 inflatable boats
ang PCG mula sa mas malalaking barko at kasama tayo sa mga isalakay dito. Mabilis din nag-deploy ng 4 na aluminum boats ang China Coast Guard para habulin kami. Bukod pa iyan sa kanilang mga inflatable boat na naroon na sa lugar. Sa kabila nito, nakalusot ang PCG. Sa ngayon ay matagumpay na nakarating malapit sa BRP Sierra Madre ang nag-survey ng Philippine Coast Guard. Sa eksaktong distansya natin mula sa bato ay nasa 1,200 yards. Nakalapit pa kami ng hanggang 700 metro. Lumang-luma man at kinakalawang na nanatili ang BRP Sierra Madre na matibay na simbolo ng pag-iit ng Pilipinas ng sovereign rights at jurisdiction ito sa bahagi ito ng West Philippine Sea. Pero bago pa kami nakarating ng ayungin, hinapol, hinarang at ginigit muli ng mga barko ng China ang Philippine Resupply Team. Sa misyon ng BRP Silangan at ang pinakamalaking barko ng PCG, ang halos 100 metrong BRP na Chora Aquino. Ineskorta ng 3 barko muna sa May 1 at ML Kalayaan. Ito yung mga sibilyang supply boats na inarkila ng Philippine Navy para magating ng mga supply sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Pag-aari ng Municipal Government ng Kalayaan, Palawan ang ML Kalayaan. Ang pansamantalang umalit sa ilang libo na ulit ang palilipasin bago ang muling habulan at higpitan sa dagat. Pero para sa mga tropang Pilipino, patuloy nilang papantayan at ipagtatanggol ang lugar na sa batarang buwan ng batas ay kinikilalang may karapatan tayo. Pansin niyo po yung difference? Medyo tulog balita, parang hindi patol yung pagkakakwento ni Bianca Dava, pero ang iba dito, immersive, experiential. No, pinakita niya na siya mismo yung member. As compared sa isang TV Patrol report na sobrang formal. Siya hindi, para siyang nag-vlog. Talagang pinakita niya na yung paraan ng pagkalap niya ng balita, sinundan talaga niya. Ito yung nangyayari, ito yung mga nakapaligid. Okay? So yun yung difference sa pag-book. Okay? Tapos seryoso yung balita, immersive, nagde-demo talaga yung member. Okay? Meron po tayong tinatawag na news analysis. Ito po yung type ng content na hinihimay naman yung isang mahirap na issue para mas maging kauna-unawa sa ordinaryong mamamayan. Kunyari, confidential funds. Challenge, paano mo siya ipapaliwanag sa ordinaryong Pilipino. Ito po yun. Okay. So kaya ito medyo may patawas tayo pa din para mas mag-gets na answer. Nakakatanong ng intelligence funds? Of course not! May confidential funds. Hindi ba secret? Hindi. Bakit ba may tigilan dito sa confidential at intelligence funds? Kung budget season sa Kongreso, pinagkikita ang confidential at intelligence funds ng gobyerno. Ang intelligence funds o intel funds o intelligence expenses na tawag na mga assumption ng gobyerno para makakuha ng informasyon ang mga at lumang personnel na bahagi ng kanilang trabaho para pinakin ang seguridad at kaalisan ng bansa. Magagamit lang ito paglibastas ng pamilya ng Pilipinas. Ang confidential funds, confidential o confidential expenses naman ang tawag sa mga assumption sa pagkuha ng informasyon o panilitin ng mga sumangkot agencies sa alam ng operasyon ng kanilang kanisa. Magagamit ito basta ako ng head of agency. Sa 2024 tayo sa munisipyo ng confidential at intelligence funds ng gobyerno. Ang una nga ng mga bayan pa, bukod sa lumalang yung mga panlitin, marami ang mga ahensyan may CIS. At wala namang kinalaman sa seguridad. Nangangamba naman ang mga bayan pa na nakakagawa nito ng pondo ang mga ahensya at proyekto ng gobyerno habang nawawalas ka ng pera dahil hindi nga nababantayan ang pagkastos ng CIS. Hindi kasi pwede isang pulilo ang resulta na mag-uwi ng audit sa CIS
mahirap yung topic, pero nang napanood nyo siya, okay, yung pala yung ibig sabihin na confidential funds. Funds siya na ginagamit for intel and security purposes. At ito lang yung pwede niyang paggamitan. So ito yung sinasabi ko kanina na yung may hirap na topic, mas pag napanood mo siya, mas naipapaintindi siya sa mga viewers na mas malila. So yun po yung isang challenge. Pag magtuturo tayo ngayon ng Mojo sa contest para sa mga bata, mahirap yung topic, paano mo siya ipapaunawa sa ordinary, sa kapwa mo estudyante. So, ang linaw niya, maayos yung pagkakasalansan, diba? At pag napanood mo to, okay, yun pala yung ibig sabihin. Okay? Kasi mahirap yun eh. Legislative concept yun. Konsepto siya sa Kongreso at sa Senado sa pagbabatas ng isang budget. Pero in just 3 minutes or so, na-explain sa atin na yun pala malinaw. Gumamit lang simple at conversational na lingwahe. Hindi masyadong complicated. Napansin nyo naman yun, para lang sila nakikipag-usap sa atin. No? Hindi malalim, hindi matalinaga, hindi maarte yung pagkukwento. Simple lang. Kung paano po tayo makipag-usap sa ordinaryong araw, ganun po yung gagawin nila. Okay. Pangalawa, nakafocus siya sa isang paksa. Okay, so kunyari tungkol siya sa West Philippine Sea Dispute, hindi mo pwedeng pag-usapan yung lahat ng detalye tungkol doon kung mag-focus ka lang sa isa. So for example, yung kay Yakadava, ang pinocus lang niya yung moment na yun, nag-inhibit sila ng Chinese vessels habang sinusubukang makalapit yung supply boat papunta doon sa Philippines. Yun lang. Pero nakita natin yung reality. Okay. 34 Chinese Coast Guard vessels versus 5. Diba? Kamusta naman? Diba? Tapos sasabihin hindi tayo binubuli ng China. Atin yun. Dagat natin. So, ewan ko na lang kung matetinay mo pa yung point na dapat ipagtanggol yung area na Pilipinas. Third, start with an engaging opening sequence or soundbite. Yung panimula, dapat kuha mo na kami. Nakakatawa, okay, nakakapagpatisip. No? Pansinin nyo yung mga umpisang kwela, pakul, kasi ang audience mo, Gen Z. Okay, so dapat yung simula mo, hatak mo na agad yung Gen Z, mga estudyante. Huwag kang masyadong pa-serious kasi pag pa-serious ka na agad sa simula, hindi ka nila pakinoon. Okay, so engaging. Okay, simple lang, maikli lang, tapos pasok na agad yung information. Tapos sa gitna, pansin ninyo may pakwela pa din. No? Place hard facts and context in the middle. Yung paliwanag, yung datos, kung yung ilalagay sa simula, sa gitna siya. Kasi boring. Ay, data, next. Mag-swipe up na agad yung viewer. Kasi ay, statistics agad. Patawanin nyo muna sila, paiyakin nyo muna sila. Okay, add breakers, breathers, and case studies to humanize the story. Ibig sabihin po nito, kunyari kanina, di ba, sa gitna, merong in-interview. Doon sa Sine story, nagpa-Sine challenge. Kasi kailangan, may tao. Hindi lang information, no? Merong experience na makaka-relate lagi yung mga manonood. Okay? Kumbaga, pag pinanood namin siya, parang nandun na din kami na experience namin yung movie. At tawag po doon ay breakers, breathers, and case studies. Okay, and then, end with impact. End with your point in mind. Kung nagsimula ka sa patawa, pwede mong tapusin sa patawa para sa Michael Delizo. Kung nagsimula ka sa isang issue at gusto mong pag-usapan siya ng mga nanood sa iyo, magtanong ka sa ulit, parang yung ginawa ni RG Cruz. Okay, kung gusto mong mag-emphasize ng point na dapat ipagtanggol ang kalayaan sa mamamahayag or ipagtanggol yung teritoryo natin sa West Philippine Sea, gumawa ka ng stand sa uli, parang yung ginawa ni Yakadava, energy. So, yung simula,
pagwakas ng isang audio output, nakadepende yan una sa topic, sa paksa, pangalawa sa intention mo bilang isang kwentista or okay. Ang aim mo ba ay magbigay ng dagdag informasyon, gumawa ng stand, mag-call to action, nakadepende yun sa intention mo bilang isang mobile journalist.